Hello, magandang oras po sa inyong lahat. Ito ang aking mutya na ipapakita sa inyo na mutya ito ng Crabansos. Kung hindi pa kayo nakakita ng Crabansos, yung Crabansos po, yun po ang gulay sa bukid na ang kanyang forma ay para siyang, kung putulin mo yan, para siyang star. Para din siyang magkahawig sila sa bunga ng papaya, pero yung ampalaya na mataas, mahaba, tapos yung Crabansos ay mataas din, mahaba, pero hindi siya gaano kahaba. Tapos yung forma niya ay parang balingbing ang katawan ng Crabansos. Yan po ang Crabansos sa amin dito sa bukid na kinugulay namin. Kung sino man sa inyo ang nakakilala ng Crabansos, ay yun ay Crabansos talaga. Ito po ang kanyang buto na nagiging bato. Ayan. Buto po ito ng Crabansos, mutya niya na nagiging bato. Yan. Kasi may puno kami ng Crabansos dito sa aming bukid. Tapos kinuha namin yung bunga. Tinanggal namin yung mga buto. Tapos nilaga namin. Masarap kasi yan gulayin, lagain. Tapos ito po ang nakagat ko na buto niya, na ito rin ang hindi na lata sa pagluluto. Hindi siya nalata. Nakagat ko ito ay nagiging bato yung kanyang buto. Yan o. Bato talaga siya. Ito po ay tunay siya na Crabansos na ang kanyang forma ay talaga, star talaga yung forma sa katawan niya. Pero mahaba, mga ganyan kahaba, mga ganyan. Ang haba niya may mga 5 inches, 6 inches, minsan may 7 inches na haba ng pinakamataas sa Crabansos. Tapos kapag putulin mo yan mga ganyan kahaba, tapos pahayang mo yung naputol, ang forma po ay triangle. Para siyang balimbing na prutas ang katawan niya, pero ang balimbing lang, yung mababa lang, ganyan lang. Pero yung Crabansos maabot mga 5 to 7 inches ang pinakamahaba sa katawan ng Crabansos. Ito po ang kanyang buto. Yan. Tapos yung katawan ng Crabansos para din siyang ampalaya na gumagapang sa mga halaman. Gumagapang para siyang magkahawig siya sa frijoles o balatong na gumagapang sila. Tapos itong Crabansos ay gumagapang rin. Ganon ang kanilang mga ugali. Gumagapang sa mga pader, sa mga puno ng kahoy, at doon po yan sila mamunga. At masarap po yan gulayin. Gataan, masarap yan. Marami naman sigurong Crabansos dyan sa Tianggihan ninyo. Kung nakakilala kayo nyan, ito po ang kanyang buto. Yan po ang buto niya. Oh. Yan. Bato na po itong buto niya. Ang gamit po nito ay pampaswerte sa lahat ng paninda mo. Proteksyon din ito sa kapahamakan. Yan. Kasi yung Crabansos, ang meaning sa Crabansos, yung kanyang katawan, star kasi yan. Mahirap maabot kasi mataas. Star kasi yung katawan ng Crabansos. Pag putulin mo yan, star. Kaya sa espiritual na star, nakalagay kasi yung star sa tetragrammaton na pulong sa espiritual na mga medalya. Kaya panghalo din po yung star na mga material sa ating grapa, sa lahat ng ating mga panghalo sa mga proteksyon natin. Kailangan may star yan dahil nakabase po yan sa malayo at maantas na lugar na hindi maaabot ng mga
maabot ng mga patalim. Yan po ang ibig sabihin sa mga espiritual na proteksyon. Kaya ito po ang boto niya ng Caravansos na kinuha namin. Tapos ang kasaysayan sa pagkuha, marami kasing bunga dito sa amin na nalalaya na o yung laya na pwede nang kukunin dahil nga ay sobrang dami. Kinuha namin yung bunga at biniyak namin, kinuha yung mga buto at ginataan namin lahat, at yung kinain na namin, ito po ang nakagat ko. Nagiging bato po yung nakagat ko. Ito rin ang hindi nalata sa pagsaing, hindi siya lumambot dahil bato nga. Kaya maganda ito gamitin sa ating pampaswerte sa pananim, lahat ng lakad, paninda, proteksyon din ito dahil kapag bato ang pag-usapan, proteksyon po yan dahil bato nga siya. Ang bato kasi matigas. Kaya may bertod at kapangyarihan po ito, lahat pwede natin gamitin kung ano ang dapat natin